Sabi po dito, VP Sara Camp talking to the congressman about impeachment cases, mga kababayan, or impeachment case. Kasi kung titingnan nyo daw, ito daw pong kampo ni Sara Duterte ay kinakausap daw po or ginagapang yung ibang mga kongresista patungkol daw po sa usapin ng kanyang impeachment, mga kababayan. So ito, pakinggan po natin. Ikinikredit po natin ito sa 1PH siya. Hindi po yan natin, gagawan lamang po natin ng reaction video. I-play na po natin, mga kababayan. Let's talk about impeachment and other issues with political pundit Ronald Llamas. Good evening, Ronald. Good evening, Ses and Sean. Good evening. Pakinggan nyo, ha? Let's check the week that was with you. Unang-una, well, I caught your interview with Sa Totoo Lang, and you did say that the opening of the bank account, supposed bank accounts of the VP will be the game changer in Tama. the impeachment process. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, nung isang araw, mga kababayan, ako wala na akong pakialam kung ano yung kahantungan ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang sa akin, ang gusto ko lang talaga makita dyan, yung mga bank account ni Vice President Sara, kung ano po yung nilalaman, kung may katotohanan ba na may pumapasok na pera galing po sa mga pogo operator at galing po sa mga drug lord. Yun lang, mga kababayan, at pagka napatunay na totoo po yun, doon pa lang sirang-sira na yung kredibilidad ni Vice President Sara Duterte at malabo na siyang manalo sa 2028 kahit hindi siya ma-impeach. Yes, kung maalala niyo, Ses, Sean, more than a week ago, sabi ng isa sa major parties Yan. sa House, yung NUP, hindi sila pipirma, hindi sila sasama sa impeachment ni Vice President Sara kung walang new evidence. And then, after a few days, nag-backpedal sila. Sabi nila ay individual conscience na nung mga members nila ang magpapasya. At nowadays, ay halos lahat ng NUP ay bumoboto na dito sa Justice Committee. 54-1 yung botohan. At maraming NUP na nandun. So, practically, yung mga nag-hesitate sa impeachment ay hindi na nag-hesitate. Ang alam nila, yung hinihingi nilang new evidence, ay mukhang doon papunta itong impeachment. Ano ba yung new evidence na yan? Kumpara doon sa last impeachment a year ago, ang bagong evidence ay yung kay Madriaga Tama. at saka itong SALN. Itong SALN, pagkasama yan sa articles of impeachment, ibig sabihin, kasama dyan yung pagbubukas ng mga bank accounts Diba? ni Vice President Sara at ng kanyang immediate family. Ang nakukuha ko rin na information ay testify si former Senator Trillanes at si former Deputy Ombudsman Tarandang sa usapin nitong bank accounts. And Nako, pagka mga kababayan si Karandang ang isa sa nag-testify or tumistigo, mga kababayan, sa usapin ng bank account ni Vice President Sara Duterte, maniwala kayo, mga kababayan, laglag talaga dito si Sara Duterte. Kasi kung matatandaan nyo, si Karandang yung nakadiscover, mga kababayan, ng paglobo or paglaki ng yaman nito pong mga Duterte, lalo na ni Vice President Sara Duterte. At ang isa pa dito, mga kababayan, di ba si Karandang yung tiranggal ni dating Pangulong Duterte, doon po, mga kababayan, sa COA ata yun, pakitama na lamang po ko ha kung ako po ay mali, nung natuklasan ni Karandang yung pagpasok ng malaking pera sa mga account ng mga Duterte. Anyway, ituloy pa natin. most probably, baka Sa COA or Ombudsman, pakitama na lamang po ko ha. mag-file sila ng appeal sa AMLA para gawing official yung pagbukas ng mga bank accounts. Kaya tingin ko ito yung mga new evidence na hinihingi ng NUP more than a week ago as the reason kung hindi sila susupport sa impeachment. At mukhang medyo satisfied naman sila dahil most of their members, if not all, sa Justice Committee ay bumoto na para aprubahan in both form and substance yung impeachment ni Sara. Pero pag dumating, Ronald, no, sa punto, let's say, ma-impeach siya nung House or Yun. the trial sa Senate. Oo, Deputy Ombudsman. Di ba tinanggal ni Duterte dati yan? Kasi may mga natuklasan nga na sikreto nila. And then kapag ka lumabas itong si Karandang, yari na itong si Sara Duterte.
Of course, iba na yung makeup ng Senado ngayon, iba na rin yung Senate President natin. What do you think will happen there? Alam nyo ba mga kababayan, yung mga didisit nga nakakilala ko, yung mga bibig nakagano na oh. Mga mukhang chismosa na. I think would be the Senate. I think yung one Sabi na nag-comment, Duterte pa rin. Oy, Eladio Balen, di mo ba alam yung mga kapitbahay namin didisit dito? Yung mga bunganga nila nakagano na oh. Alam mo yung parang chismosa sa kanto, nakagano na oh. Di basta kami, Duterte kami. Di ba? third sa House ay doable. Lalo na ngayon, 54 congressman na yung pumirma sa Justice Committee. Ibig sabihin, ito na lang yung kailangan pagbaba sa plenary para makuha yung at least 1/3. Pero sa House, thirds. So, and the majority in the House ay 15 lang. At hindi lahat ng 15 na yon ay critical or naging critical kay Vice President Sara. No? Kaya kakailanganin ng hindi lamang ng ebidensya, kung hindi kinakailangan ng pressure from all sides. Kung gusto nilang mag-succeed yung yung conviction, yung trial sa Senate. Ang maganda lang diyan ay sabi ni Senate President Tito Soto, pag umakyat sa kanila yung impeachment ay forthwith, immediately ay i-constitute nila yung sarili nila as an impeachment court. No? Yun ang promise. Wait lang, sabi dito ni Emelio Corazzo, bro. Ang galing mo, puro ka hearsay, nakita mo ba sarili mo na nagnakaw si Sara? Sinungaling ka, bro. Kung hindi siya nagnakaw, bakit pinababalik ng COA yung pera? Diba? Paano ako naging sinungaling? Sinasabi ko lang naman yung totoo. Kung hindi nakita ng COA na may disallowance, o bakit pinababalik ng COA yung pera na parte ng 125 million pesos na confidential funds? Kung hindi nagnakaw si Sara Duterte, o bakit ayaw niya ibalik yung 73 million o 78 million? Di ba? Pero wait, tuloy pa natin mga kababayan. Ni Senate President Soto. Ikalawa, kung mapapansin nyo, parang may binabackpedal yung Blue Ribbon dun sa mga senador na dapat sanang kasuhan. No? At least 3. So, ibig sabihin, something must be happening in the Senate. Tama. No? Something must be happening there in terms of negotiations. No? Wala naman ako naisip pahiwatig. Parang mysterious na after all the investigations, after all the state witness, biglang natahimik yung mga dapat kasuhan ng mga senador. No? Is this because of impeachment? Naaakyat sa kanila eventually? No? Perhaps in the next 2 months? Pero yung Queen's Gambit niya, no, or yung pag-a-announce niya na tatakbo siya sa 2028, I'm talking about VP Sara, of course, do you think waipek ito doon sa Kongreso? But do you think that will have more impact sa Senate? Since usually yung mga senador yun yung mga, nag-aspire to higher office. Well, sa Congress, meron namang epekto. Sabi ko nga nung previous interview ko rito, ay nagsesend ng feelers yung Sara Camp sa mga congressman na all is forgiven, all is forgotten. Yung mga banat nyo sa akin sa Quadcom, yung pagpirma nyo doon sa previous impeachment, kakalimutan na yan. So long as hindi kayo pumirma sa impeachment ngayon. So parang yun yung kasunduan mga kababayan. Na sige, kung nung una pumirma kayo, yung mga banat nyo sa akin, hindi ko na iintindihin yan. Hindi ko na iindahin yan. Basta dun sa impeachment na bago ngayon, wag na wag kayong paperma. So yun yung ginagamit na salita mga kababayan o panggapang ng kampo ni Sara Duterte dun sa ibang mga kongresista. Gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi mga kababayan, kapag ka nasa sa Congress na kasi yung pressure ng mamamayang Pilipino, kapag yung iba mga kongresista, talagang sinisingil na ng taong bayan, walang magagawa yan kung hindi pumirma. Maniwala kayo mga kababayan. At saka makukuha yung 1/3 dyan po sa Kamara. Sa pangalawang pagkakataon, may impeach si Sara Duterte. May impeach yan, maniwala kayo. Anyway, tuloy pa natin. At kung sakaling pipirma kayo sa impeachment ngayon, there will be hell to pay sa 2028 pag ako na yung presidente. So yun na yung mga messages ng Sara Duterte camp sa mga congressman. Kaya sigurado ko, hindi sila makakakuha ng 260 votes na nakuha nila last year sa impeachment ni Sara. Pero, yung 30% ay doable, achievable yun. Tama. No? Yun yung sinasabi ko. Kaya, in a way, may epekto naman sa Congress. Sa Senate,
Depende yan eh. Dahil yung mga senador ay, panyan, you have 24 separate republics. So they will be deciding based on their political calculation. Ngayon, ang kanilang benepisyo ba ay sa pag-convict kay Sara o pag-absuelto kay Sara? Alam mo, tama. yung usapin ng minority-majority sa Senate sa simula ay hindi yan ganun kahalaga pag umandar na talaga yung impeachment. Halimbawa, kung totoo yung sinasabi ni Deputy Ombudsman Carandang, former Deputy Ombudsman Carandang, kung totoo yung sinasabi ni Senator Trillanes na hundreds of millions, even billions, yung pumasok sa bank account ni Sara, yung kanyang asawa at yung kanyang pamilya na nanggaling sa mga drug lords at pogo lords, sinong politiko ang hindi boboto to impeach her? Tama. Link pa sila sa drugs at saka sa pogo. No? Kung sakali, yung sinasabi ni Trillanes at saka ni Carandang. So that's one element sa impeachment. Ikalawa, ay ano ba yung quid pro quo? Ano ba yung carrot and stick sa mga senators? Tsaka tandaan nyo, maliwanag na inamin noon ni Vice President Sara Duterte na marami daw po mga bank account na nakapangalan sa kanya. Tapos sabay tanggay mga kababayan na hindi daw niya alam kung bakit nangyari yon. Posible ba na magkaroon ka ng pangalan sa mga bangko kung hindi mo naman inasikaso yon? Di po ba mga kababayan kung hindi ikaw ang naglakad nun? Di ba bago ka maaprubahan ng isang account sa mga bangko, mga kababayan, kailangan asikasuhin mo at kailangan may mga requirement ka na hinihingi ng bangko na maiproduce mo. So ngayon mga kababayan, dyan napapasok na kapag ka tiningnan at binuksan yung mga bank account na yon, yung maraming bank account na yon, at nakita na maraming perang pumasok mga kababayan, sinong uto-uto pang politiko ang hindi boboto para ma-impeach si Sara Duterte? At sino pang uto-utong mga tao ang kakampi sa ganung tao? Diba? Doon pa lang mag-isip na kayo. Anyway, tuloy pa natin. Na pwedeng gamitin ng mga gustong mag-impeach kay Sara. No? Kaya, mga negotiations yan. Pasensya na, Ses, at saka Sean. Very cynical kasi ang negotiations. Very cynical ng quid pro quo, ng carrot and stick. Pero in the real world, it happens. At alam niyo naman yon. But biglang maabsuelto yung mga senador na supposedly involved dun sa flood control mess? Is that the price? Wala akong sinasabing gano'n. Pero sabi nga nung bunso ko, pag galit sa akin yung bunso ko, sasabihin niya sa akin, top to the hand. No? Well, that's only Ayan mga kababayan kita nyo naman, maliwanag yung sinabi dito ni Sir Ronald Aliamas na yung kampo po ni Vice President Sara Duterte, unti-unti nang gumagalaw mga kababayan para gapangin. Sa madalit salita, yung iba mga kongresista na handang kalimutan ni Vice President yung mga naging banat sa kanya noong 2025, pamula 2023 hanggang 2025, at yung mga pumirma ng impeachment noong 2025, basta wag lang pipirma ng impeachment mga kababayan. Ngayon, ano po kasi alam naman talaga natin mga kababayan na sa pangalawang pagkakataon, maliwanag pa sa sikat ng araw na may impeach po talaga. Etong si Sara Duterte, dyan po sa Kamara. Ano po, yung mga didisit dyan, pihado pagka nangyari yan, mga nakaganon nguso niyan. Yung mga nakasimakot na nakaganon yung uso, Ganyan na magiging itsura ng mga yan habang umiiyak-iyak mga kababayan at dinidibdib na yung pagkaka-impeach ni Sara Duterte sa pangalawang pagkakataon. Anyway, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo? Hingil po dito mga kababayan sa sinabi ni Sir Ronald Liamas na yung game changer ng impeachment ni Sara Duterte yung pagbukas ng mga bank account. Sa tingin niyo mga kababayan, kung kayo ang tatanungin, sa pangalawang pagkakataon, may impeach po kaya si Sara Duterte sa Kamara de Representantes? Comment below na lamang po ako ano po masasabi nyo. Hingil po dyan